Mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong likod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong issue na kumakalat po ngayon sa social media about po kay Senator Marcoleta. Dahil po binibigyan po nila ngayon ng agam-agam o sinasabing ang Senator Marcoleta daw po ay bumabaliktad na at itinatanggi na raw po ang kanyang pagiging PDP laban. At isa pa ay hindi raw po siya parte ng Duterte Bloc, mga tambay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Marcoleta at komentohan naman po natin, mga kababayan. Maganda pong komentohan po natin ito dahil putok na po ito sa social media. Ito po, umpisahan po natin. Hindi ako PDP laban eh. Ayun, Alam niyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Oo, yun po. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din natin ibigay yung due process para sa kanila. Hindi ako PDP laban eh. Ayun, Alam niyo opo. naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Oo, yun po. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din natin ibigay yung due process para sa kanila. Hindi ako PDP laban eh. Ayun. Ayan po mga tambay, ang sinabi niya po, hindi po siya PDP laban. Kaya nagtataka po siya kung bakit po siya itinutugma o kinakabit doon sa pagiging Duterte Bloc. Una-una raw po, siya raw po ay adopted. Yan. Ayon po mismo yan sa senador na si Senator Marcoleta. Siya po ay adopted. Inadapt po siya ng partido na PDP laban. Di po ba? Nung nakarang senatorial election. At siya po ay nanalo naman. Nanalo naman po at dinala po ito ng majority ng Pilipino. Lalong-lalo po, siyempre po, na ang mga nagtitiwala po sa mga Duterte, sa Vice President at kasama po ang mga kababayan natin, mga OFW, mga kababayan. At nilinaw naman po niya na yung ginawa po sa mga Duterte ay gagawin daw din niya sa iba. Nagkataon lang, siyempre po, yung sinasabi po niya, yung sa mga Duterte dahil kailangan, di ba? Yung nangyari at sinasabi niya na kailangan hindi nakakuha ito ng due process at kailangan po itong makakuha ng due process ang Duterte, mga kababayan. Siyempre po, sa isang banda, komento po natin, tapos na po kasi halalan. At siyempre po, umuugong-ugong po, nakikita po natin kahit po nung nakaraang SONA na mahigpit po ang pagbati at talagang may kagalakan po ang kanila pong kamayan. Nakita po ng buong Pilipinas at ng buong nanood. Yung mga nanood po ng SONA, nakita po ang mahigpit na kamayan ng ni BBM at ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Yan po wag po muna natin bigyan ng kulay, mga kababayan. Mismo na po kasing galing kay Senator Marcoleta na siya po hindi po siya parte o sinasabing PDP laban ang kanyang partido. Adopted lang daw po siya. Sa isang banda okay na po yun eh. Kasi kung hindi naman po siya interesado na magpalit ng partido, mga katabay, yung pagiging PDP laban ay hindi naman po niya hangarin pa sa ngayon. Hindi po natin alam sa hinaharap kung magpapalit po siya ng partido. At saka po tayo bumatikos ng bumatikos. Pag may nakita na po tayo doon sa mga pinangako at yung sinasabi po ni Senator Marcoleta na yung mga sinasabi niya ang mga Duterte, lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte, ay masyado nila inagrabyado at hindi nga nakakuha ito ng tamang proseso ayon na rin sa kanya. Tingnan po natin kung may magagawa po siya. At talagang dito po, malalaman naman po natin dahil pasok na po at gagana na po ang 20 Congress, mga kabayan. Tingnan po natin
kung ano po ang gagawin trabaho ni Senator Marcoleta. Kung sa dami ng pinangako niya, lalong-lalo po sa mga gagawin niya investigasyon, dahil siya po ay napakataas po ng kanyang posisyon ngayon na hinawakang committee sa Senado. Siya po ay nasa Blue Ribbon na po siya. Senate na Blue Ribbon po ang hawak niya. At yan po ay nag-iimbestiga sa sari-saring mga anomalya at korupsyon sa ating bansa. Ay hawakan po yan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po niya. Tingnan po natin kung iimbestigahan niya lahat ang anomalya ng administrasyon, ay napakaganda po 'yon para po sa taong bayan. Ibig sabihin, hindi po siya pumapabor sa mga politiko katulad po sa administrasyon. At tingnan din po natin yung kanya pong sinasabi na kailangan po makakuha ng due process ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte. Tingnan po natin kung gagawin po rin ni Senator Marcoleta yan. Lalo po, papasok po ang sinasabi na ayaw nilang tigilan at ayaw tantanan ang impeachment ng Vice President. Tingnan po natin kung ano po ang magiging botohan nila dyan dahil pipilitin nila ng botohan dyan Magkakabotohan pa riyan, di ba? Tingnan po natin sa mga susunod na araw kung anong klase pong galawan ang gagawin ni Senator Marcoleta. Mahirap pa po natin batikusin o sinasabing ito ay bumabaliktad na at sumasama na sa agos ng politika, mga kababayan. At tingnan po natin mga tambay kung ito ay pumapabor sa lahat ng gawain, sa gawain pong nakita rin naman niya at ito'y binatikos niya noong panahon ng kampanya. Napakarami niya pong binatikos sa gobyerno, sa pagpapatakbo po, lalong-lalo po sa kaperahan natin. Siya po mismo ay bumabatikos niya si Senator Marcoleta, lalong-lalo po sa ginagawang pondo at kung paano po nila walang hiyain umano ang pera ng bansa, ang pera ng taong bayan at pati ang inuutang na taong bayan na magbabayad. Hindi po ba? Tingnan po natin at hindi pa naman po nag-uumpisa ang trabaho ng Senator Marcoleta. Ito po ay nilinaw niya lang yung kanyang partido ay hindi po siya parte o hindi po partido siya o hindi niya partido ang PDP Laban. Nilinaw niya po yan. Pati po ang sinasabing pagiging Duterte Black ay nililinaw niya na hindi rin siya parte ng Duterte Black, mga kababayan. Siya po ay naging parte lang po ng Duterte, Team Duterte nung halalan, mga kababayan. Naging parte po siya ng PDP Laban nung halalan, mga tambay. Nung matapos na po ang halalan, pwede na po niya itanggi yan dahil tapos na po ang halalan. Pero nung halalan, hindi niya pwedeng sabihin sa taong bayan na hindi siya parte ng PDP Laban. At hindi rin niya pwedeng sabihin sa taong bayan na siya ay wag siyang tatawagin na siya ay parte ng Duterte Black. Hindi niya po sasabihin yon dahil panahon po ng halalan. Kailangan po niya magpabango sa taong bayan para makakuha ng boto. Simpati. Kailangan niyang magpakabait at lahat ng gusto ng botante, lalong-lalo na yung napakaraming nagtitiwala sa mga Duterte, sa dating Pangulong Duterte, sa Vice President. Kaya nga yung maisog, nahandyan ang solid DDS, at syempre nahandyan pa ang mga kababayan natin na sumusuporta sa buong bansa, at lalong-lalo na ating mga kababayan sa labas ng bansa. Nahandyan pa ang mga solid vote ng OFW sa mga Duterte. Kaya po mga tambay, yung nakikita po natin, syempre, si Senator Marcoleta ay tumanda na po sa politika yan. Matanda na po yan. Diyan na po yan nagkaugat at diyan na rin po nagkaulalo at diyan na rin po pumuti ang buhok niya, mga kabayan, sa politika. Kaya marunong pong maglaro. At alam na alam po ni Senator Marcoleta kung paano maglaro sa politika. Ngayon, ang babantayan po natin, yung kanya pong mga promises at yung kanyang sinasabi na lalabanan niya lahat ng issue, lalong-lalo na kung ito po ay hindi po mapabor sa taong bayan. Pag naagrabyado ang taong bayan, dahil kilala naman natin siya, ayon sa kanya, na galit siya. Unang-una sa mga korap,
sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya nga po napasara ang ABS-CBN, di ba? Dahil sa rami po ng anomalya, korupsyon, at hindi pagbabayad ng tamang buwis. At masyadong naapi ang mga trabahante nito. Di po ba? Diyan po unang nakilala at sumikat yung pagpapasara ng ABS-CBN. Hindi naman po nasara ang ABS-CBN. Prangkisa lang po, mga kabayan. Hindi lang po napagpatuloy ang kanilang prangkisa. Kaya dito po, mga kabayan, yung galawan ni Senator Marcoleta, ay aabangan po natin yan. Tingnan po natin kung siya po ay pumapabor na at lahat po ng issue ng administrasyon, lalo-lalo po sa kaperahan, sa napakarami pong corruption issue, flood control, iimbestigahan daw po niya yan, yung flood control. At marami pa siyang iimbestigahan na issue na anomalya sa 3 taong panunungkulan ng binagohang Pilipinas. Tingnan po natin kung meron po siya rito magagawa sa sinasabi niya na pananagutin po lahat daw po ay pananagutin at i-expose lahat ang mga politiko sangkot dito sa mga anomalya, korupsyon. Pagka po wala pong nangyari at katulad din po ng mga nakaraan na investigasyon ng Senado at Kamara na hanggang papogi lamang, doon po tayo babanat at bibigyan po natin siya ng komento ng matindi. Pagka hindi po para sa bayan at para sa Pilipino ang kanyang paglilingkod. Kumbaga sa sugal, mga tabay, natalo ka na naman. At wag naman po sanang mabudol ang mga Pilipino. Hindi po ba? Tingnan po natin. Wala pa naman po investigasyon na gaganap at least kinlaro niya na. Hanggang maaga, kinlaro niya na klarong-klaro na ang sinabi niya na hindi siya PDP laban. Ang partido niya ay hindi PDP laban. Kaya wag na wag siya ikakabit na siya ay parte ng Duterte Black, mga kababayan. Yung parte ng Duterte Black at PDP laban, hanggang kampanyahan lang po yun. Opo, pwede mo po siyang sabihin na siya ay parte ng Duterte Black at parte ng Maisog at parte siya ng PDP laban at kasama siya sa grupong ito. Pwede po yun, pagkahalalan. Pero pagka nanalo na, may kanya-kanya na po yan. May kanya-kanya ng diskarte yan, mga tambay. Kanya-kanyang diskarte na yan. At ang minamalas-malas, pwede ka na itanggi. Itatanggi na ang partido mo. Di ba? Pati ang pangalang Duterte Black ay pwede na rin itanggi. Dahil tapos na po ang halalan. Kaya sa mga ganyan po, mga kaubayan, mahirap naman po tayong magsabi ng tapos. Hintayin po muna natin. Pero karamihan po ng politiko, komento ko po mga tambay, karamihan po ng politiko sa Pilipinas ay napakahirap po maghanap ng politiko na may paninindigan katulad po ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President. Ang pamilya Duterte, may paninindigan po sila at hindi po kayang bilhin ni numan yung kanilang paninindigan. Hindi po sila doble kara, mga kababayan. Napakahirap po at talagang masusubukan mo po ang mga politiko na may paninindigan. Sana po si Senator Marcoleta hindi po lamunin. Hindi po siya lamunin na sistema, lalong-lalo po ang umiiral sa ating bansa. Ang sistema po kasi ng umiiral sa ating bansa ngayon ay pera-pera. Pera-pera po umano ang umiiral na sistema sa ating bansa. Sana po hindi lamunin ng sistema si Senator Marcoleta, mga kabayan. At sana rin po bigyan niya po ng panahon at tutukan niya rin po ang issue ng nangyari po sa mga Duterte. Sana po isingit niya po yan at gawin niya pong priority o hanggat maaari, priority po sana ang gawin niya sa issue po na ginawa kay dating Pangulong Duterte. Kasi po, hindi po kasi natutukan ni Senadora Amy Marcos yan. Yung ginawa po kasi investigasyon ni Senadora Amy Marcos ay hanggang politika lang po. Hanggang halalan lang. Hanggang halalan lang po. Ayon po kay Senador Marcoleta ay kailangan po yung ginagawa sa dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte na hindi nakakuha ng due process, sana po isama niya sa kanya agenda na talakayin din po niya at
magbuo po siya at imbestigahan niya bilang siya po ay nasa Blue Ribbon Committee na po siya at hawak niya na po yung committee na yan ng Blue Ribbon. Sana po, yung sinasabi niya, gawin niya, yung tungkol po sa ginawa sa mga Duterte, yung pamumulitika, at lalong-lalo na yung kidnapping, at sana matutukan niya yung panagutin itong 20 Congress. Nasa 20 Congress na po tayo. Sana po, imbestigahan niya po lahat. Lahat-lahat po ng issue ng korupsyon. Maharlika Investment Fund, pagbebenta ng ginto, paglipat ng pera sa PhilHealth, yung mga pera sa GSIS, PDIC, di ba? At marami pang iba. Issue sa loto na inupuan lang, nawala na, di ba? Issue sa PhilHealth, buksan din po sana lahat yan. Magmula nung issue kay Hontiveros, at sana buksan din po ang issue ni Senadora Hontiveros, yung kay alias Rene, di ba? At buksan din po sana niya at imbestigahan niya rin yung mga nangyari po na mga anomalya kay Kibuloy. Yung anomalya kay Kibuloy, buksan niya po, ay imbestigahan din kay dating Paul Duterte. Di ba? Sangkot po lahat yan eh. At sana buksan niya rin po ng malalim na investigasyon yung ikinakabit po na pati ang issue ng Pogo ay binabato pa rin kay dating Paul Duterte. Napakarami pong issue na dapat pong imbestigahan nila dahil parte po ito ng korupsyon, mga kababayan. Kaya dito po kay Senator Marcoleta, yun po, nakuha na po, nakuha niya na po kasi, mga tambay, nakuha niya na po kasi yung sinasabing pakinabang. Nakinabang na po siya, malaki po ang naging pakinabang niya sa Duterte, yung mga Duterte, yung Maisog at mga OFW, at ang ating mga kababayan natin Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan, kahit po sabihin natin na si Senator Marcoleta ay isang iglesia ni Cristo, ay hindi ka naman mananalo sa national kung wala pong suporta ng Duterte. At walang suporta ng solid OFW. At wala ka rin suporta ng Maisog. Hindi po kayang maipanalo, mga kababayan. Kaya, ganun po talaga eh. Nakakalungkot lang po mga tambay na na yung Duterte Black, gano'n mo na lang sabihin na, okay, pwede ko sa Duterte Black dahil makakasama ko yan, di ba? At yung PDP Laban, adapted ako dyan, pero naniniwala ako sa pinaglalaban ng PDP Laban. Yun po ang maganda di ba? Yung mga termino. Yun ang magandang termino, di ba? Katanggap-tanggap din minsan. Alam nyo yung PDP Laban, kaya ako sinamahan yan. Naging adapted ako ng PDP Laban kasi naniniwala ako sa napakagandang layunin ng partido. Hindi po ba? Napakagandang pakinggan. At least, yung mga bumoto sa'yo ay hindi magkakaroon na agam-agam. Hindi po ba? Hindi magkakaroon ng issue na ikaw ay bumabaliktad at ikaw ay namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Namamangka ka sa dalawang ilog. You know, kasi mahirap kasi yun eh. Pag itinatanggi mo na hindi ka PDP Laban, okay lang yun. Pero dapat purihin mo. Purihin mo rin ang PDP Laban na isa sa nagpanalo sa'yo. At ganun din ang mga Duterte, mga tambay. Di ba? Ang Maisog, yung mga ganyan, pinupuri yan dahil nagbigay sa'yo ng karangalan at binigay sa'yo yung tiwala ng Pilipino dahil naging parte ka ng Maisog, naging parte ka ng PDP Laban, at naging parte ka ng sinasabing Duterte Black. Hindi po ba mga kabayan? Kaya yan po ang babantayan natin mga kabayan. Sa ngayon po ay hindi po natin pwedeng siraan ng siraan at birahan ng birahan o komentuhan ng komentuhan ng hindi maganda si Senator Marcoleta kasi wala pa naman po tayong nakikitang aksyon o ginagawa niya na pumapabor at sinasabing doon siya nakapanig sa mga korap o sa mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Wala pa naman tayong nakikita, mga kabayan. At tingnan po natin ang mga investigasyon niya. Kung ang mga investigasyon niya ay pumapabor sa mga magnanakaw, sa mga korap na mga politiko ang kanyang investigasyon at hindi mapapanagot ang mga magnanakaw at korap sa ating bansa, doon natin masasabi na totoo yung sinasabi niya na hindi siya parte ng Duterte Black at hindi siya PDP Laban, mga kababayan.
Yan po, hintayin na lang po natin sa mga darating na araw ang magiging trabaho po. Kung anong klaseng trabaho ang ibibigay sa atin ni Senator Marcoleta. Siya po ba'y magtatrabaho para sa bayan, para sa Pilipino, o magtatrabaho po ba siya sa mga kapwa niya politiko o pang sariling interest lamang? Abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Ang sinasabi nga po, ang susunod na kabanata. Maraming salamat po mga tambay sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng biyaya, shoutout po sa inyo. Thank you po. Thank you po kila Gay at Sienna, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles, 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, mga kabayan, sa kanya pong paghihirap sa dinaranas sa pamumulitika po ng administrasyon po natin ngayon. Grabing pahirap po at pasakit ang dinaranas po ni dating Pangulong Duterte. Sana po yung malagpasan niya po, maingatan po siya, at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kabayan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin, mga kababayan. Sa muli po, ingat po tayo mga kababayan. Doble ingat po. Paalam. Bye-bye.